Tingnan nyo, ganda ng bulaklak nila, oh. Yan ang gusto ko dito sa Germany pag summer ba, dahil sobrang ganda ng palibot, sobrang green. Lalo na pag galing winter na puro na lang palagi na muulan. Minsan makulimlim palagi pag summer, oh. Maraming bulaklak sa paligid. Mag-swimming pala kami ngayon kasama dalawa kong anak dahil wala silang pasok ngayon. Nag-ano na lang ako, nagdala ako ng rice dahil nagluto si Raquela ng adobo atay ng manok ba, inadobo niya. Tapos mag-swimming kami doon. Bilhan ko na lang to ng pagkain mga anak ko dahil alam ko naman pagdating namin doon gusto naman lang talaga nilang bumili doon ng pagkain. Yun na lang, sinigurado ko na lang yung kakainin namin Raquela. At si Lovely din, pupunta din siya. Sobrang init ngayon dahil auna ng tanghali ngayon. Patid sana kami kanina kay Martin. Ano pa kasi ako, mag-toilet pa, pa-repair pa. Sabi ko mag-host na lang tayo. Yung anak ko, dala niya yung gamit niya pang swimming. Sobrang init. 28 degrees ata dito ngayon. Ay, summer na talaga. Pero ano pa hindi pa official summer dito. Sa next month pa. Spring pa lang to. Sobrang, init na. Pero okay lang. Yan, paminsan-minsan na lang to. Paminsan-minsan lang to mangyayari sa Germany. Oh, may tinapon dito na washing machine, oh. To, bakit pinabangan ka siguro to. Tinapon na. Ilang minutes lang kami magantay dito. Besa bimbidaan di sa itin, no shot me a shot in. Dawat ng pa minuto, no, padabos. Yeah. Yeah, here, besa. Bulaklak ko katulad sa amin yung kulay. Sobrang init. Uy. Si Fiona may training siya ngayon sa nila. At hatid siya ni Martin. Hindi siya makasakay sa kapitbahay namin ngayon dahil may dala nga siyang bike. Ayan na, saan na siya? Yun na, marunong na talaga siya mag-bisikleta. May kasi sila sa eskwelahan nila ngayon, training. Ayan, dinala yung bike niya. Ang daming magandang bulaklak dito, oh, katulad sa amin yung kulay. Pero ano ba ito dito? Sementeryo. Ginawa siyang park ba? Pero may nakalibing dito. Diyan natin pakita kay. Bawal makita yung mga pangalan nila, no? Langsam, Dali niya talaga natuto, Grabe talaga yung bilib ko kay Fiona. Pag gusto mo talaga matuto sa isang bagay, no? Ano talaga? Yung interesado ka talaga matuto. Yan, layo na siya. Iniwan na niya kanyang mama. Kailangan na talaga itong linisan dito na side ng garden. Haba-haba na ng mga... Sobrang init kasi kahapon. Kaya siguro hindi pa nalinisan. Baka next week siguro to i-cut itong mga dito. Kaya next week hindi masyadong... init siya pero hindi yung katulad kahapon na mabot sa 30 degrees. Kaya ganun. Magdaan kasi ako sa DHL. Wala na si Fiona. Kaya meron akong ihulog na sulat.
para sa ano ni Uma. Para sa gamit sa kanyang ano ba. Para sa bed niya. Kailangan kasi nila ng update kung kinagamit pa. Yan, yes. Pinirmahan na to ni Martin. Yan. Hap na video naman. Nay, gano'n. Hap na video naman. So, nag-upo muna kami dito. Hintay namin si Rafaela. Kain muna ako nito. Sarap niya. Mix siya ng ano. Mix na ano ba? Ito. Ano ba ito? Pampatalino ba? Pwede natin makalimutan yung mga tao na nag-away sa atin, nanakit sa atin. Char lang. Charot lang. Si Rafaela ng ano, magkain daw kami ng ice cream dito sa city. Uwi na ba kami maya pa? Kaya na! Nagdala ang bike ko. Pwede man siya sakay pala sa ano pala. Wakish nish. Abis yun. Saan siguro? Ito yan. Brown na si Fiona. Ilang araw palang init. Yan. Ikaw magtulak niyan papunta taas. Ako nagdala ng bag niya. Ang bigat ng bag ni Fiona. Ay, tuko rin lang. Tuko siya. Tobias dahil tuko. Lagi mo sa inyo. Dangke, Tobias. Ilang tag-tamis na nagahapon tamis. Ngayon, tamis na po. Si Fiona, brown na si Fiona. Dahil araw-araw nagbuwad sa init. Araw-araw nagpainit si Fiona. Negra na kapeng. Bis brown geworden pink. Schön, oder? Darf ich alles trinken? Ja. Schmeckt das sofort, ja? Ingin mang emergency. Ingin emergency dito ba? Ito kami sa city. Ang ganda na ng weather. Ano talaga sa Germany, summer na. Sobrang init. Bukas maglinis ako sa garden namin. Nagluto ako ngayon ng sweet and sour. Ito ay dinner ni Martin at si Michelle kainin ito. Sarap siya. Si Raquela nagturo sa akin. First time ko magluto nito. Si Raquela nagturo sa akin. Masarap magluto si Raquela. Mahilig din siya magluto-luto. Siya nagturo sa akin yan. Ginaya ko din. Dahil kahapon nag-aprita ng manok ako. Tapos ngayon wala akong idea kung ano yung lulutuin ko para kay Martin. Hindi man pwedeng hindi lutuan kay magtrabaho ng panggabi si Martin. Kaya hindi pwedeng hindi lutuan si Martin dahil panggabi siya. Nilutuan natin ng masarap na pagkain para maganahan pa magtrabaho. Tsaka lang. Uy, yan talaga yung ayaw ko. Basta ting init na dito. Kung magluluto ka dito sa kusina, sobrang init. Alumuot kahit nakabukas pamintana. Iba talaga yung init dito. Walang hangin. Paminsan-minsan may hangin siya. Katulad hapon may hangin. Ngayon naman, walang hangin. Nabilan siya talaga ng libro ng papa niya. Natapos na daw niya yung... Ich kann dir auch einfach erklären. Sag mal, Bibi. Wow, Dream. Super. Ich kann dir auch erklären, wie das Buch war. Also ich kann es dir beschreiben. Ein chinesisches Buch. Das? Ja, kommt aus China, der Autor. Ist ins Deutsche übersetzt worden. So krass, Bibi. Kain tayo. Maganda dito, oh. Mura siya hali man eh. Dako ka siya nga restaurant buffet.
Nehmen wir zusammen eine Flasche Wasser, oder? Andere. The other Chinese restaurant. Doesn't it differ? Wieso? Miau, miau. Oh, dito na ang aking apam, oh. Dito na si Martin. Sinundo na ako, oh. Auction niya. Aber ich esse nicht so gerne draußen im Sommer. Fliege, Bispe. Oh, die haben auch Spielplatz. Dito. Dito kami nagkain, oh, sa Kaiser Garden. Dito, oh. Bago lang kami dito nakapunta. Dito to sa restaurant na kinainan namin. Nag-enjoy lang kami kaya dami kami problema ngayon. Yan lang yung lakas namin yung kumain. Para hindi mabuang tayo sa problema. Ang lalaki na naman pa ng babayaran namin sa hospital. Na yun? Mapit na yun 1 million. Ito ang pinakamasakit na desisyon. Hindi ko in-expect ba na mauwi sa ganito yung sitwasyon ng papa ko ba? Hindi ko talaga in-expect. Diba kuminto ko sa inyo lahat na masakit na yung paa niya. Diba normal na sign man yan pag mataas yung uric acid mo, masakit yung paa mo. Kasi ganyan din si Martin. Pero pagdating sa hospital, akala ko maging okay na si papa kasi nung isang araw, na talaga niya yung mata niya. Mataas yung namin, expectation namin na ma-okay na siya, lumalaban siya, nakita din namin. Pero mga nakaraang araw, palala. Na sinabi ng doktor nung isang araw na brain dead na yung papa ko. May sakit pa siya sa puso, may infection pa sa baga. Tapos ngayon, ang lungs na, ang kidney na naman. Sabi ng doktor na ito sa critical na condition. Tapos kanina, nung isang araw, nirevive siya dahil bumaba yung heartbeat niya. Sabi ng doktor na yun na lang magagawa nila pag bumaba yung heartbeat ni Papa. Tirahan nila ng gamot at i-pump nila. Tapos mangyayari daw yan ulit. Tapos ngayon, kinausap na naman kami ng doktor. Kailangan na namin mag-desisyon. Ay, ito yung mabigat, pinakamasakit na desisyon. Ito yung pinakamasakit na desisyon na pero okay naman sana, no? Kung malaki yung chance yung pasyente siya sa kalagayan niya kayo. Pero kasi mababa yung chance niya. Ay, araw-araw na lang. Alam mo yun, natatakot na ka na lang magtingin ng cellphone mo. May malita na naman. Ganyan. Tapos kung tanungin mo yung pamilya mo, iaasa lahat sa'yo. Anong desisyon ninyo? Ay, ginawa naman namin lahat, Kami hindi na kaya na. Ginawa naman lahat. Kaya namin. Kahit ang laki na babayaran sa hospital. Maano lang si Papa. Pero mas nakakaawa tingnan yung pasyente na na lang tinitira sa kanya. Tapos siya na parang wala nang doon. Hindi ko talaga kalaya na
mauwi sa ganito ba? Marami pa kang iniisip. Kung makauwi ako sa Pinas, hindi din ako magtatagal doon. Kasi si Martin, hindi din pwede makabakasyon ng haba panahon. Kasi dito sa Germany, pag ganyan, mga 2 days, 3 days nga yung binibigay na ano. So, layo kasi ng Pinas, hindi na pwede na 3 araw lang. Nasira kailan pa yung visa niya, mag-expired pa. Ito talaga yung pinakamasakit na desisyon.